Sumainyo ang Panginoon. At sumairin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga pinunong saserdote at matatanda ng bayan, "Pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid at ito'y binakuran niya. Gumawa siya roon ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, kanyang iniwan sa mga kasama ang ubasan at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kanyang parte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang mga alipin, binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at binato naman ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ang mas maraming alipin, ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa kahuli-hulihay, pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit nang makita ng mga kasama ang anak, sila'y nag-usap-usap, "Ito ang tagapagmana. Hali kayo, patayin natin nang mapasa atin ang kanyang mamanahin." Kaya't siya'y sinunggaban nila, inilabas sa ubasan at pinatay. Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamahang iyon? Sumagot sila, lilipulin niya ang mga buhong na iyon at paaalagaan ang ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas. Tinanong sila ni Jesus, "Hindi pa ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat." Narinig ng mga punong saserdote at ng mga Pariseyo ang mga talinghaga ni Jesus at naunawaan nilang sila ang pinatatamaan niya. Dadakpin sana nila siya, ngunit natakot sila sa mga tao sapagkat kinikilala ng mga ito na propeta si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Isang magandang at mainit na tanghali po sa inyong lahat. Kamusta po? Mainit ba ang ulo? Hinay-hinay lang, no? Huwag niyo na pong sabayan ang init ng panahon. No, ng inyong init kung ayaw po ninyong magkasakit o kung ayaw po ninyo na ma-stroke. Mahirap po at magastos. Pero isa po sa mga dahilan kung bakit tayo nagkakasakit ay dahil sa mga samaan ng loob na dinadala-dala natin taong, ilang taon na. No? O kopong-kopong pa. Mga samaan ng loob nung tayo po ay mga bata pa. Dala-dala sa dibdib. Sabihin nyo nga po sa katabi ninyo, matanda ka na. Alam niyo, di ba? Yung parang yung sama ng loob nung bata ka pa, pinatanda mo din eh. Sinabay mo sa pagtanda mo, kaya tuloy, di ba pag matanda na, ang hirap ng kausap, ang hirap ng paliwanagan.
Nasa panahon tayo ng Kwaresma at ito ay nakasentro yung paghahanda natin para sa ultimate sacrifice na gagawin ng Diyos para sa ating kaligtasan, para tayo mapatawad sa ating mga kasalanan. Mangyayari yan kung tayo po ay matututong makipagkasundo, humingi ng tawad unang-una sa Diyos, pangalawa, humingi ng tawad sa atin kapwa o sa isa't isa. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, magpatawad ka na. Minsan, kahit anong sabihin, no, kahit anong sabihin ko, sabihin ng tao, kahit sino pang influencer na magaling magsalita, ikaw ang magdidesisyon. Pero hanggang kailan mo nga kasi bibit-bitin yung samaan ng loob? Lalong-lalo na, no, pag-usapan natin, lalong-lalo na sa loob ng pamilya, sa ating magkakapatid, hanggang kailan? Kasi deboto tayo ng Nazareno. Ngayon, kahit mainit, unang Biyernes ng buwan ng Marso, tinitiis mo para makarating ka dito, makaharap ang poong Nazareno. Tapos, ang sasabihin ng Nazareno, magpatawad tayo. Pero gumagawa ba tayo ng effort o kinakalimutan lang natin yung mga taong yon, pero nandoon ang sama ng loob? Tingnan natin ulit, balikan natin. Bakit tayo nagkakasamaan ng loob? Unang-una kasi nangyayari yan, no, sa loob ng pamilya. Yung sama ng loob, dadalhin sa labas. Dadalhin sa simbahan. Kaya nga, kahit sa mga ministries and organizations, nadadala yan. Pagdating sa lipunan, pagdating sa gobyerno, nadadala din ang sama ng loob. Ano ang pinanggagalingan? Selos o inggit. At ano pa, kapag pinairal natin, kapag mayroong ugali na umiiral, yung kasawapangan, diyan tayo nagkakagulo. Tama ba? Yan yung samaan ng loob natin Di ba? Kaya nga pag nagre-reunion, di ba, no? Nauungkat yung mga damdamin at sa loob-loob mo, ito yung kapatid kong swapang Ito yung kamag-anak kong sakim Tama ba? Pero pagdating ng Biyernes, Viva Nazareno, Viva Poong Nazareno, maawa ka sa akin. Sa unang pagbasa, tingnan po natin. Baka lang makarelate tayo dito, no? Sabi kasi dito, kailangan kasi natin na iniintindi natin, inuunawa natin. Kasi baka yung samaan ng loob natin, ito rin yung pinanggalingan na parang baka mababaw na. Pero dahil nga tumanda ka, pinatanda mo ito, mababaw lang siya, pero ang lalim na ng pinaghugutan. Sabi dito, ipinanganak ni Israel, si Jose. Naging malapit si Israel o si Jacob kay Jose. Ipinanganak kasi siya sa katandaan. So ibig sabihin, yung iba pang mga kapatid, yung 11 o 10 niyang mga kapatid, nasa tamang edad na. Malalaki na. Pero nung ipinanganak si Jose, naging para sa mga paningin ng kanyang mga kapatid, favorite. Sino bang mga naging favorite dito? Ay, di kawawa naman kayo lahat. Feeling nyo kayo yung api. Feeling ninyo kayo yung kawawa. Kasi yung mga wala dito, sila yung favorite. Sila lagi yung may bagong damit. Sila lagi yung mayroong bagong sapatos. Sila lahat yung masasarap na pagkain. Paano naman ako? O kaya ano nangyari? Dahil pakiramdam ng ibang kapatid, favorite siya kasi ginawan pa siya ng magandang damit. O, anong binalak nung 10? Patayin natin ang ating
mapanaginipin na kapatid. Tingnan natin kung saan siya dadalhin yan. Pero maganda rin mapagnilayan, tingnan mo rin saan tayo dinala ng ating selos at inggit sa ating kapatid. Pwedeng hindi lang yung kadugo, pwedeng kaopisina, kaibigan, saan ka dinadala ng inggit na yan? Nagngingit-ngit ka na eh. Sa mga magulang dito ngayon, siguro maintindihan nyo rin no, na kilala ninyo ang inyong mga anak. Kilala ninyo kung sino ang matatag, sino ang independent, sino ang mahina, sino ang kailangan ng suporta, sino ang kailangan ng alalay. Sa mga medyo nagseselos dito, kasi feeling mo lang hindi ka espesyal. Feeling mo lang hindi ka pinapansin. Baka lang po makatulong na hindi dahil sa hindi ka mahal, hindi dahil sa hindi ka favorite. Baka alam ng iyong magulang na malakas ka. Kaya mo eh. Kahit ikaw lang mag-isa, kaya mo. Kaso itong isa mong kapatid, mahina eh, lalampa-lampa. Medyo mahina ang pick up. Kaya lang, siyempre, yung bugso ng damdamin, puro na lang siya, puro na lang sila. Paano naman ako? Medyo lumiit yung pangunawa natin kasi nga natabunan o natatabunan ng selos at pagkainggit. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, huwag ka nang magselos. Tandaan nyo ulit ha, hindi sa hindi ka mahal, mahal ka ng magulang mo. Kaya lang kasi baka yung hanggang ngayon, nagalit ka sa magulang mo kasi parang hindi ka mahal, mahal ka. Kaya lang sa kanila, kaya mo kasi, malakas ka. Kaya nahihirapan tayong magpatawad. Pangalawa po, no? Mahirap din. Baka lang ikaw din naman ito, no? Baka lang. Hindi lang naman yung baka lang nagsiselos ka. Baka din, tingnan mo rin yung aspeto na baka nagiging sakim ka naman. Kailangan sensitive ka rin. Kasi hindi lang ikaw ang anak. Hindi lang ikaw ang nangangailangan sa mundong ito. Hindi lang ikaw ang may pangangailangan sa pamilyang ito. Mayroon ding iba. Be sensitive din. Kasi sabi sa Ebanghelyo, sabi dito, no, mayroong mga katiwala na pinagkatiwalaan. Hindi naman kanila yung lupain, hindi kanila yung ubasan. Pero dahil mabuti yung may-ari, ipinagkatiwala sa kanila. Pero ano nangyari? Naging sakim. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, huwag kang swapang. Kasi yun talaga yung magandang salita, no? Tagalog, no? Para mas manood talaga sa atin, baka nagiging swapang tayo yung meron ka na, pero ayaw mong magbigay, ayaw mong magkusa yung initiative na mag-share, na magbigay, yung bang meron ka na, pwede ka namang tumanggi na iba naman, sa kanila naman. Hindi ibig sabihin ibinigay sa iyo, iyo na aangkinin mo. Po pwedeng ibinigay sa iyo, may karapatan kang ibigay kung kanino mo gusto. Diba yung, porque, halimbawa po, no, binigyan ka ng bagong t-shirt, no, ng magulang mo. Baka tinuturuan ka din ng mga laga at maging concern sa iba na hindi porket nasa iyo, di ba, ibigay mo din sa kapatid mo, magkusa ka. Kasi hanggang ngayon, yan yung dahilan, di ba? Bakit di kayo nag-uusap, di kayo nagpapansinan? Pag siya bago, pag ako pinaglumaan, pag siya fried chicken, pag ako itlog lang.
Para bang nung ikaw, naglalakad ka lang, papasok sa eskwelahan. Ito, inihahatid pa, may motor. Bakit? May motor ba nung panahon mo? Pero, naikukumpara eh. Diyan nga lang, no? Samaan ng loob, dala-dala hanggang ngayon. Saan tayo dinadala nga? Nagiging masaya ba tayo? Pagka minsan motivated tayo, no? Bakit gusto mo mag-abroad? Bakit gusto mong yumaman? Kasi yung motivation mo, gusto mong ipamukha sa kanila na Kaya kahit na yumaman ka na, maayos ang buhay mo, hindi ka pa rin nagiging masaya. Kasi hindi pa nagre-reconcile, hindi pa nagkakaayos. Lalayo ka lang, iiwasan mo lang, pero hindi mo kinakalimutan yung sama ng loob na dala-dala mo. Yung bang minsan po, no? Sa pagkain, di ba, no? Gusto mo yung, ano ba yung favorite yung part sa isda? Buntot? Katawan? No? Tiyan? No, tiyan. Sino bang sumama ang loob dahil dyan? Yung gusto mo yung tiyan, ibinigay sa iba yung tiyan, sa'yo napunta yung ulo. Tapos kalaunan, mas masarap pala yung ulo. Di ba, no? Mas masarap pala yung ulo. Pero kaya lang, dahil nagtanim ka ng sama ng loob, sa selos, wala na. Kailangan mo isipin. No? At kapag binalikan mo, lawakan mo ang iyong pangunawa. Na masasabi mo, ay, o nga, no? Medyo mababaw pala, no? At kapag pumasok ka na sa ganyang proseso, diyan magiging madali yung magpatawad. Yung tanggapin. Ay. Kasi, Nazareno, sana po biyayaan niyo ko, no? Biniyayaan ka naman. Pero ano nangyari? Bakit ang hangad kasi maging mabuting tao tayo, lalong-lalo na sa pamilya. Pero nung binayayaan ka, bakit parang mas naging pangit yung ugali mo? Mas naging makasarili ka, naging swapang ka. Pero mabait pa rin ang Diyos. No? Napakabait ng Diyos sa atin. Kahit na medyo yung ugali natin nagiging pangit, malayo sa mga utos at aral ng Poong Nazareno, pinagtsatsagaan tayo at inuunawa niya. Naintindihan niya kung bakit medyo kuripot ka, kung bakit hirap kang magbigay. Naintindihan niya. Kasi yung pinanggagalingan mo, no, dati walang-wala ka, dati walang nagbibigay sa iyo, dati laging tira-tira, surplus, dati lagi, kaya ngayon, di ba, bago ng bago, pag may lumabas lang na uso, bibilin mo, kahit gaano kamahal ang sapatos, kahit gaano kamahal ang damit, bibilin mo kasi masarap sa pakiramdam. Naintindihan ka ng Nazareno. Pero hindi ibig sabihin, kukonsintihin niya na at hahayaan niya na mabuhay ka na dyan. Wag. Kasi hindi yan yung talagang magpapaligaya sa atin. Tandaan niyo po ito, no? Kapag naging bukas tayo sa pagpapatawad, kapag naging bukas tayo sa paghingi ng tawad, doon mo talaga mararanasan, mararamdaman yung kaligayahan na dapat mong matagal nang naramdaman. Sabihin niyo nga ulit sa katabi ninyo, mahal ka ng Nazareno. Sana po sapat na iyon at maging sapat yon para tayo po ay matutong magpaubaya, no? At matutong harapin na ang kasalukuyan ng mayroong pagpapatawad. Amen?